Good morning mga, welcome po sa aking channel ngayon. Sa araw na ito, pakikita ko sa inyo ay ang paglalagay naman natin ng sila ng ating construction joint guys. At ito po ang aking video sa araw na ito guys. And guys, ito po ang ating construction joint. Ayan, may mga construction joint po tayo dito. Ayan ang construction joint. At ito po ang ginagawa natin guys. Kaya po tayo naglagay ng pillar board. Yan ang pillar board na yan. Ayan, tinatanggal na, inilulubog natin ng 2 cm yung pillar board para paglalagay ng ating sealant. Ayan, ganyan po ang ginagawa dyan. Gumamit po ng maliit na bakal. Ayan, para mailubog niya at matanggal yung ibang silicone. Ayan guys. At yan siyempre mga kahardot, ayan may mga bingaw-bingaw yung simento. Kung makikita nyo may bingaw siya, meron po tayong ginagawang paraan dyan. Nilalagyan po natin yan ng chemical or epoxy repair materials. Ayan guys, yan, siyempre pagka nailubog yan guys, lalagyan po natin ng pillar board. Ayan po yung pillar board. At pagkatapos ng pillar board na yan, lalagyan natin ng silicone sa ibabaw. Ganyan po. At pag nagre-repair naman tayo, ito ang ginagawa natin. Pag-repair ng bingaw, ayan, kailangan natin i-repair yung mga gilid na yan. Yan, para maging diretso. Katulad nito, diretso yan. Pag na-repair yan, kakatingan natin yan dyan. Kakatingan para diretso-diretso. Ayan guys. Ayan, pag-repair nyan. At siyempre pagka na-repair natin at nalinisan, ay lalagyan naman natin yan ng, katulad ng pinakita ko sa inyo nung dati, lalagyan naman natin ng masking tape para diretso-diretso hindi kumakalat. Ayan guys, ganito na ang gagawin. Ayan, sa ilalim may pillar board. Ayan, pillar board sa ilalim. Tapos sa gilid, kaya may masking tape para diretso ang paglalagay ng ating sealant. Gumagamit po tayo ng Sika. Ito. Yan po ang how to seal the construction joint. Yan yung ating ginagamit na Sika chemical. Guys, so lalagyan na nila yan, a-applyan na nila yan ng
silicone. Yan. Kaya mga karot, tuloy-tuloy lang po tayo sa panonood ng ating kung paano tayo mag-shield ng silicone ng construction joint. Yan lang po ang procedure niyan, katulad ng paglalagay natin ng sa palibot ng kulong, ganon din. Yan. At ipakikita ko sa inyo pag nilalagay niyan. Yan guys, umpisahan na ng ating master. Ay siya. Mulai ka sa kamagaw, harapan. Sama. Ganyan po ang paglalagay niyan. At ganyan po ang paglalagay niyan mga kardot. Ayan, o, kita nyo, medyo malaki ang gap. Ganyan po talaga mga construction joint. Kailangan na mayroon po tayong gap minimum 2 cm. 2 cm po yan. At syempre pinipinis ito ng ating ginagamitan natin ng scraper. Ayan, para mapantay siya ng pantay na pantay. Madali lang matuyo to. Yan. Madali lang matuyo yan, madali. At ito na nga mga karot ang nangyari dito sa ating construction joint patapos nating malagyan ng silicone. Yan po yan at
napakaganda po at hindi mo na makikita ang gap ng ating ano. Yun lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. At yun na nga po ang nangyari sa ating ginagawa dun sa loob, kung paano natin isinisil ang construction joint. At ito nga guys, pakita ko ulit sa inyo ang ginamit nating materialis ay ito. Ito po ang ginamit nating materialis. Sikaplex, yan po. Yan po ang ating ginamit doon yung naka-tube. Ganito po ang klase niyan. Ayan po. At ito nga po yung ginamit natin doon na silicone. Yan po. At yun, sa nakita nyo, ang ating construction joint ay wala na yung gap. Ganun lang po kasimple. Kaya lang dapat ang preparasyon mo ay napakaganda. Pinakita ko naman sa inyo kung paano natin nga ginawa na walang bingaw ang mga gilid natin. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po si Carl, nagsasabi ng salitang mula sa puso, lumabas sa bibig para sa kapwa. Hanggang dito na lamang at bye-bye!